Magandang araw mga bata! Kumusta kayo ngayon? Ngayon, magkakaroon tayo ng pagsusulit. Ang pagsusulit na ito ay para malaman kung ano ang inyong natutunan sa nakaraang mga linggo. Huwag kayong matakot, ito ay pagkakataon upang ipakita ang inyong mga nalalaman. Tandaan, ang mahalaga ay subukan ninyo ang inyong pinakamabuti. Hindi ko kayo huhusgahan. Lahat tayo ay natututo at okay lang kung hindi ninyo alam ang lahat ng sagot. Bago tayo magsimula, siguraduhing basahin ng maigi ang mga tanong at mga tagubilin. Kung mayroong hindi malinaw, huwag mag-atubiling magtanong. Huwag kalimutan, hindi tayo mangungupya. Ang bawat isa sa inyo ay may sariling desisyon sa pagsusulit na ito. Kapag ibinigay ko na ang mga papel, maaari na kayong magsimula. Maglaan ng tamang oras para sa bawat tanong. Kung may mga tanong na hindi ninyo agad masagot, balikan ninyo ito mamaya. Kung lahat ay handa na, ipapasa ko na ang inyong mga papel. Good luck mga bata at tandaan, gawin ninyo ang inyong makakaya. Panuto. Basahin ang pangungusap sa bawat bilang. Piliin ang litra ng tamang sagot at bilugan ito. Question number 1. Patlang ay binubuo ng dalawa o higit pang mga tao na pinapahalagahan at minamahal ang isa't isa. A. Barkada. B. Kaibigan. C. Kaklase. D. Pamilya. Question number 2. Ito ay uri ng pamilya na binubuo ng nanay, tatay at mga anak. A. Extended family. B. Single parent family. C. Two-parent family. D. Zero family. Question number 3. Ito ay uri ng pamilya na binubuo ng iba pang kasapi ng pamilya gaya ng lolo at lola. A. Extended family. B. Single parent family. C. Two-parent family. D. Grandparents family. Question number 4. Maagang namatay ang tatay ni Rigor, kaya tanging nanay na lamang niya ang nag-aalaga at nagtatrabaho para sa kanila. A. Extended family. B. Single parent family. C. Two-parent family. D. Three-parent family. Question number 5. Kasama nila Rodel at Lara ang kanilang mga pinsan, lolo at lola sa bahay. Ano ang tawag sa kanilang pamilya? A. Extended family. B. Single parent family. C. Two-parent family. D. Three-parent family. Question number 6. Ang mag-asawang Lopez ay may 7 anak. Ang pamilya Lopez ay halimbawa ng isang patlang. A. Maliit na pamilya. B. Malaking pamilya. C. Dalawang pamilya. D. Masayahing pamilya. Question number 7. Ang mag-asawang Rojas ay may 2 anak. Sila ay halimbawa ng patlang. A. Maliit na pamilya. B. Madaming pamilya. C. Malaking pamilya. D. Masayang pamilya. Question number 8. Ang lahat ng pamilya ay pare-pareho ng paniniwala at kaugalian. Ang pahayag na ito ay patlang. A. Tama. B. Mali. C. Hindi sigurado. D. Maaari. Question number 9. Ang ama o tatay
ang tinuturing na haligi ng tahanan. Ang pahayag na ito ay patlang. A. Tama. B. Mali. C. Hindi ko alam. D. Walang sagot. Question number 10. Hindi maaaring magtrabaho ang nanay para sa kanilang pamilya. Ang pahayag na ito ay patlang. A. Tama. B. Mali. C. Hindi ko alam. D. Walang sagot. Question number 11. Ang ina o nanay ay katulong ng tahanan. Ang pahayag na ito ay patlang. A. Tama. B. Mali. C. Hindi ko alam. D. Walang sagot. Question number 12. Ang mga anak ay minamahal, inaalagaan ng kanilang mga magulang. Ang pahayag na ito ay patlang. A. Tama. B. Mali. C. Hindi ko alam. D. Walang sagot. Question number 13. Dapat tutulong ang mga anak sa gawaing bahay. Ang pahayag na ito ay patlang. A. Tama. B. Mali. C. Hindi ko alam. D. Walang sagot. Question number 14. Ang bawat miyembro ng pamilya ay dapat nagtutulungan at nagmamahalan. Ang pahayag na ito ay patlang. A. Tama. B. Mali. C. Hindi ko alam. D. Walang sagot. Question number 15. Ako ang madalas magluto para sa buong pamilya. Ako ang madalas na nag-aalaga sa mga anak. Ako rin ang tinatawag na ilaw ng tahanan. Sino ako? A. Bunso. B. Lola. C. Hindi ko alam. D. Walang sagot. Question number 16. Ako ang nagtatrabaho para sa pamilya. Ako din ang haligi ng pamilya. Ako ang tumutulong sa nanay upang mag-alaga at gabayan ang mga anak. Sino ako? A. Ate. B. Kuya. C. Nanay. D. Tatay. Question number 17. Tumutulong ako kay nanay sa gawaing bahay. Tumutulong ako sa paghuhugas ng plato, pagwawalis at paglilinis ng bahay. Sino ako? A. Ate. B. Lola. C. Nanay. D. Tita. Question number 18. Tumutulong ako kay tatay sa ibang mabibigat na gawain sa bahay. Tumutulong ako sa pag-iigib ng tubig, pag-aayos ng sirang gamit, at pagbubuhat ng mabibigat. Sino ako? A. Bunso. B. Kuya. C. Lolo. D. Tatay. Ako ang pinakabatang miyembro ng pamilya. Ako nagbibigay saya sa kanila. Hilig ko ang maglaro. Sino ako? A. Bunso. B. Kuya. C. Pinsan. D. Tatay. Question number 20. Sino sa mga miyembro ng pamilya ang ginagampanan ang kanilang tungkulin? A. Si kuya ay lumayas ng bahay. B. Si nanay ay nag-aalaga ng kaniyang mga anak. C. Si tatay ay nag-iinom ng alak kasama ang barkada. D. Si ate ay nagdadabog habang naghuhugas ng pinggan. Question number 21. Sino sa mga miyembro ng pamilya ang hindi ginagampanan ang kanilang gawain? A. Si nanay ay maagang nakikipagtsismisan sa kaniyang kumare. B.
Si tatay ay maagang umalis ng bahay upang magtrabaho. C. Si kuya ay nag-aaral ng mabuti. D. Si ate ay naglilinis ng bahay. Question number 22. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng tungkulin ng isang anak? A. Nakikipagsigawan sa kapatid. B. Nakikipag-away sa kapatid. C. Hindi kinikibo ang kapatid. D. Nagwawalis at naglilinis ng bahay. Question number 23. Alin sa mga sumusunod na okasyon ang ipinagdiriwang ang kapanganakan ng isang tao? A. Bagong taon. B. Kaarawan. C. Kasal. D. Pasko. Question number 24. Alin sa mga sumusunod ang hindi maituturing na mahahalagang pangyayari sa isang pamilya? A. Nagkaroon ng birthday party. B. Pag-graduate ng isang bata. Letter C. Pagdalo sa isang birthday party. D. Nakikipag-agawan ng laruan. Question number 25. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagmamahalan at pagsasama-sama? A. Nag-aaway dahil sa pamasko. B. Hindi nagpapansinan sa hapagkainan. C. Sama-samang kumakain ng Noche Buena. D. Nagsisigawan dahil sa pera si nanay at tatay. Question number 26. Bilang anak ay tungkulin mo mag-aral ng mabuti. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay may takdang aralin? A. Hindi ito gagawin. B. Matutulog na lamang ako. C. Gagawin ko po upang ako ay matuto. D. Ipapagawa ko na lamang sa aking kapatid. Question number 27. Bakit tinawag na haligi ng tahanan ang isang ama o tatay? A. Dahil siya ang nagsisilbing lakas ng pamilya. B. Dahil siya ang magpoprotekta ng kaniyang mga mag-anak. C. Dahil siya ang nagtatrabaho upang mabigay ang pangangailangan ng pamilya. D. Lahat ng sagot ay tama. Question number 28. Paano mo maipapakita ang paggalang sa iyong mga magulang? A. Susundin ko po ang kanilang mga payo o sinasabi. B. Magdadabog po ako tuwing inuutusan. C. Aawayin ko po sila tuwing nagagalit ako. D. Hindi ako mag-aaral ng mabuti. Question number 29. Bakit kailangan natin pahalagahan ang bawat miyembro ng ating pamilya? A. Dahil pagpapakita po ito ng ating pagmamahal. B. Dahil pagpapakita po ito ng magandang ugnayan. C. Dahil sila po ay taong bigay ng Diyos. D. Lahat ng sagot ay tama. Question number 30. Dapat gabayan ng mga magulang ang kanilang mga anak upang maging mabuti at maayos ang kanilang buhay. Ang pahayag na ito ay patlang. A. Tama. B. Mali. C. Hindi ko alam. D. Walang sagot. This is Teacher Cathy saying, have a great day, everyone.
Once again, this is Teacher Cathy saying, have a great day, everyone.